Kita nyo po yan, sobrang tibay sa ulan at araw, ano. Kasi dito po, ulanin at arawin, hindi po yan namamatay, ano. Pakita ko sa inyo ito, makita nyo, ayan o. Meron tayong mga nakakuhang, usapan po natin ngayong araw na ito. Ano-ano nga ba yung mga succulents na matitibay, no? At talaga na mga pwedeng-pwede sa... Grabe, kapag halimbawa po lumaki yan, nagiging wood na po yung kanyang mga stem, ano. At hello everyone! This is Sir Mr. Now, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, meron po kaming sale kanina dito, yung collector's item sale sa Mini Dino Park and Eco Garden, ano. Maya pakita ko po sa inyo yung mga halamang ibinenta natin, ano, sa ating huling part ng video, no. Pero bago yan, pag-usapan po natin ngayong araw na ito, ano-ano nga ba yung mga succulents na matitibay, no? At talaga na mga pwedeng-pwede sa ulan at araw. Base po dun sa aking experience sa pag-aalaga ng mga succulents, ano? Kasi yung iba sa atin, natutunawan ng succulents, yung iba namamatayan, pero merong ibang succulents na kahit pabayaan mo po sila, no, sa ulan at araw, talagang matitibay, ano? Kung yan yung hinahanap nyo, makikita nyo at mapapanood ngayon sa ating video. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP! At ngayon nga pong araw na ito, pag-usapan natin, ano, yung mga succulents na pwedeng ilagay sa ulan at araw, ano. Pero make sure po na stable na sila, no, bago nyo po yan gawin. Kasi minsan po, alam naman natin ang mga succulents, talagang ayaw niya ng sobrang tubig, ano, o overwater, no. Ayaw rin niya ng sobrang taas ng humidity na hindi matutuyo yung lupa, ano. Kasi ang gusto po niyan talaga, katulad po sa pinanggalingan niya sa Highland, yung mabilis po na matuyo yung lupa, ano. Kasi doon po kasi kahit hangin lamang napapatuyo kaagad yung lupa, ano. Pero ngayon po, tingnan natin yung mga halaman ko dito o mga succulents ko dito sa ating garden na talagang kahit ulanin at arawin, hindi po ako nangangamba, no. Iikot tayo dahil meron tayong 7 halaman na nasa ating listahan, ano, at papakita ko sa inyo yan isa-isa. Sa una po nating halaman, ito pong ating Adolphi o orange grapto na tinatawag, ano. Narito po yung aking Adolphi, no. Kita nyo po yan, sobrang tibay sa ulan at araw, ano. Kasi dito po, ulanin at arawin, hindi po yan namamatay, ano. At sabi ko nga, itong aking Adolphi, naging green siya, tapos minsan naging orange, minsan naman nagiging parang brown. Ayan, pag stress po, ano, makikita natin na nagpapalit-palit siya ng kulay. Parang changing color siya, depende po sa natatanggap niyang tubig at natatanggap niyang sikat ng araw. Pero sabi ko nga, itong mga Adolphi po yan, nagiging puno-puno na po yan, nagiging wood pagdating ng araw, ano. Tapos kahit po paulanin at arawin yan, hindi po siya kagad namamatay. Kaya po dito, yung mga Adolphi ko sa aking garden, pakalat-kalat lang, ano. At kung halimbawa gusto ko mag-propagate, kapag halimbawa pong wood na yung kanyang pinaka stem, akin pong kinakat. So yan yung unang-una nating halaman, yung Adolphi. Sa pangalawa nating halaman, ito pong mga Jadelet Green. Kilala rin po sila sa pangalang Portulaca apra o Elephant Bush, ano. Mayroon pong dalawang klase nito, yung green tsaka yung rainbow, ano. Pero dito sa atin, pink yung tawag dun sa rainbow, ano. Ito pong green na ito, grabe, kapag halimbawa po lumaki yan, nagiging wood na po yung kanyang mga stem, ano. At kapag naging wood na po yung stem niya, makikita nyo yan, babagsak-bagsak na lang po yan, pwede nyo ikat-kat, ano. Ito pong akin na to, halos ilang taon na rin po, ano, yung tinaganyan. May times po inilalabas ko to at minsan pinapaarawan. Talagang minsan tumatagal yun sa labas ng halos ilang buwan, ano, pero hindi po siya natutunaw at hindi namamatay. Yan po, napakadaling alagaan. Kung magpaparami kayo, puto lang din po, ano, sa mga woody stem. Tapos po, yan, baon nyo lang and mabubuhay na yan. So, isa po ito sa napakabait na halaman na alagaan.
Sa pangatlo naman nating halaman, ito pong mga Mendocay, no. Actually, itong Mendocay ko, napaka tagal na nito at putol lang ako ng putol, ano. At ang ganda po nito kasi sa totoo lang, ang mga Mendocay, nagpapalit din yan ng kulay, ano. Kapag halimbawang stress na stress sila sa araw, parang nagiging pink, ano, at light. Ito pong akin na to, kagagaling lang nito sa ulan ng diligan, kaya medyo mag-green-green, ano, bluish green. Pero kapag halimbawa po yan na talagang nagugutom sa tubig, tapos eventually kapag halimbawa nabigyan sila ng tamang sikat ng araw, nagiging puti-puti po yung kulay ng dahon, ano, at mas botsog sila. Ang tawag ko dyan is botsog, yung tumataba yung mga dahon. Pero this one kasi medyo payat-payat pa yung kanyang mga dahon, ano. So ito, kailangan busugin muna sa tubig, tapos eventually po kapag medyo busog-busog na sa tubig siya, hahayaan naman natin siyang magutom, ano. Parang napaka-weird nung pag-aalaga, ano. Kasi minsan kailangan tiisin din po sila, no. Kumbaga, wag nang baby hen at hayaan mo lang, ano, para mabuhay. Ang mga succulents po, ganyan po yung kanilang nature. Wag mo silang masyadong baby hen para hindi sila mamatay at hindi ka ma-overwater, kasi minsan yung nagiging cause po niyan yung sobrang pagdidilig natin, ano. Kaya po, sabi ko nga, kung halimbawa gusto mo silang gumanda, stressin mo sila sa pamamagitan ng konting-konting tubig lang, tapos maraming araw, ano. Yan po yung ating mga Mendocay na talaga namang sobrang tibay din po, ano, pagdating dito sa lowland. Sa pang-apat po nating halaman, ito pong mga Mother of Millions, ano. Actually, marami pong klase yung Mother of Millions, ano. Ito nga po yung tinatawag nating Father of Thousand, pero Mother of Millions din po yan, ano. Medyo makikitid lang po yung dahon niya, no. Pero sabi ko sa inyo, maganda, no, yung Mother of Million natin, kasi ito pong mga maliliit nilang mga plantlets dun sa dahon na lumalabas, yan po yung madaling padamihin, ano. So pakita ko sa inyo ito, makita nyo, ayan, oh, meron tayong mga nakakuhang mga plantlets. Kapag halimbawa po yan, ilagay mo lang dyan, tutubo na po yan, oh, katulad nito mga nalaglag. Minsan nga nililipad lang po ng hangin yan, ano, at ang bilis dumami. Etong mga to, medyo talagang nai-invade niya yung garden natin kapag sobrang dami na, no. Dahil kapag nalaglag po yan, ang bilis tumubo, kaya mabilis kayo makakapagpadami. Hindi rin po siya delikado sa sobrang ulan kapag stable na. At yan, maganda po siya kapag halimbawang nasisinaga ng araw, mas nagiging black yung kulay niya, no, dark po, ano. Pero pag halimbawa ngayon, katulad yan, tag-ulan, medyo green po yung makikita natin, ano. So yan po yung isa, yung ating Mother of Millions. Sa panglima naman nating halaman, ito pong ating Christmas succulents, o mas kilala po natin dito sa chicken pit, ano. Ang mga chicken pit po, isa rin po yan sa mga halaman na napakabilis lumago, napakabilis dumami. Kita nyo yung ating chicken pit dito, OMG, oh, kita nyo ang haba-haba na po, ano. Yan yung isa sa mga succulents na hindi ka magsisising bilhin, ano. Dahil kapag halimbawa po na medyo ganyan na, cut mo lang po, itusok mo, tutubo na po yan, ano. At ang ganda ng kanyang mga dahon, kasi kaya nga tinawag na chicken pit siya, dahil parang korting paan ng manok yung kanyang mga dahon, ano. Sobrang dali din alagaan, sobrang bilis paramihin, kaya isa po yan sa mga halaman na talagang matitibay at mababait alagaan sa lowland. Sa pang-anim naman nating halaman, ito pong mga Darly Sunshine, ano. Actually, ang mga Darly Sunshine din po, sa simula po yan, mag-iiba ng kulay, minsan kukupas, ano. Pero tingnan nyo po itong Darly Sunshine natin, no, pabalik na po yung kulay niya, at nagiging pink na rin po. At kapag ito talagang na-stress pa, no, kasi ngayon tag-ulan dito sa lowland, kaya naman medyo mapanglaw yung kanyang kulay, ano. Pero kapag summer po, talaga makikita nyo yung ating mga Darly Sunshine dito. Bumabalik po yung kulay nila. Hindi man ganun ka-striking, pero makikita nyo po na kumukulay din, ano. Ang importante po kasi sa atin dito sa lowland, yung mabuhay natin yung mga succulents natin, ano. At kapag halimbawa po naabot nyo po yung ganyang status ng ating mga succulents, yung ating mga Darly Sunshine,
pwedeng-pwede nyo yung pakulayan eventually, no? Ang mahalaga is mapanatili nyo po silang buhay. So, ito po yung ating pang-anim na halaman, itong ating mga Darly Sunshine. Sa pampito naman, na sa tingin ko ay napakadaling alagaan na ito pong mga flapjack, ano? Actually, minsan po talagang magugulat tayo. Kasi, ito pong flapjack natin, red po natin yan nabili, no? At dito sa lowland, ang bilis niyang mag-green, no? Pero sabi ko nga, ang importante buhay, ano. Huwag kayong ma-confuse minsan dito po sa ating halamang ito. Dahil minsan, yung kanyang pinaka dahon, nagkakaroon po ng mga puti-puti, ano. Hindi po yan sakit, ano. Baka akalain nyo sakit. Parang nakakabuo po siya ng farina, no. Yung mga bagong tubo. And yung iba kinikiskis, huwag nyo pong kiskisin dahil siya yung nagpoprotekta dito sa inyong halaman, ano. Mas marami pong parang puti-puti o farina sa ating mga dahon, mas matibay po siya, no, sa ulan. Kasi minsan po kita nyo to, namumuo yung tubig dun sa kanyang pinakadahon at hindi siya nababasa kaagad, ano. So yan po yung protection ng inyong halaman, ano, ng inyong mga succulents kapag mayroong farina, talaga pong hindi siya matutunaw kaagad. And besides, maganda rin po yan kapag halimbawang tampak na tampak sa araw, hindi kaagad masusunog yung inyong mga succulents. At alam nyo po ba na yung mga puti-puti na yan, protection din po yan sa mga insekto, no? Tulad ng aphid and mealybugs. Kaya wag nyo pong tanggalin o kiskisin, ano? Katulad nitong ating isa na to. Medyo nakiskis natin, ano? Pero this one, nakita nyo, puti. Diba? Mamuti-muti, nakapag-develop yan ng farina. Kaya po, importante na malaman nyo na itong mga flapjack natin, kapag halimbawang napa-stable nyo na po yan, kahit kulay green yan, maganda pa rin po, ano, at talagang buhay na buhay, matibay sa lowland. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating video, no. Ilan lang po yan, ano, doon sa mga succulents na sa tingin ko ay matitibay, ano. Pero meron pa pong mga iba na talaga namang tumatagal sila dito sa lowland, ano. At talaga namang kahit ulan yung natarawin, pwedeng-pwede po, no. Sa susunod nating mga videos, bibigay ko pa sa inyo yung ilan sa mga matitibay na alagaan na succulents dito sa lowland para meron kayong idea, no. Kung halimbawang bibili kayo at minsan nawawalan kayo ng pag-asa dahil lagi kayong namamatayan o hindi kayo makabuhay, subukan nyo muna pong magsimula dyan sa mga halaman na binanggit ko sa inyo, no. At yan po, sigurado na matutuwa kayo kasi makikita nyo na cut lang kayo ng cut minsan, tapos tanim lang kayo ng tanim, mapapadami nyo na yan. So ayan mga ka-MVP, wag muna po kayong aalis, ano, kasi papakita ko po at ipeplex sa inyo yung mga collector's item na binibenta namin dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Ginagawa natin ng bidding, piso bidding, yan, at kung ano-ano pang mga sales, ano, at iikot na tayo. Pero sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Wag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MVP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting, bye-bye! Huwag mo nang aalis. So, naririto po yung ilan dun sa mga ibinenta natin kanina, no. Mga Sansevieria po, ang mumura ng benta natin kanina nito, no. Nagsisimula lang tayo sa piso, no. Tapos, minsan umaabot lang 100, 150, may 200, ganyan lang po yung mga bentahan natin sa mga collector's item natin. Iba't ibang klase po yan, mga makukulay na gymno, mga iba't ibang klaseng Sansevieria, yan po. And nakakatuwa kasi ayan, naka-sold out na po tayo. As in sold out na. At yan, nabenta na po natin lahat, ano, yung mga collector's item natin. Kaya tuwang-tuwa tayo, no, kasi iba't ibang klase po at ang gaganda ng mga halaman natin na binenta, no. At makikita nyo po yan na itong mga collector's item natin, matitibay po yan, no? Mga hardy na cactus and succulents po, ano. At talagang kung gustong-gusto nyo po ng mga ganitong klase ng halaman, ayan po,
pwede po kayong tumutok, ano. Every Saturday po, meron kaming new arrival sale. At sa mga susunod na araw naman po, nagkakaroon kami ng ganito, yung collector's item sale, ano. At makikita nyo po na ang mga halaman dito napakagaganda, no. At talagang matutuwa kayo sa mga presyo dahil sobrang affordable. Ilalagay ko po dito yung aming Facebook pages para po kung sakasakaling gusto nyo pong umorder, ano, pwedeng po kayong mag-inquire dyan, ano. At yan lang naman po mga ka-MDP, salamat po sa mga sumusuporta, no, at laging talagang nakatutok sa ating live, ano. At nakakatuwa po na kahit na dumaan yung maraming panahon, nandiyan pa rin po kayo na laging nanonood, sumusuporta, nagla-like, nagsishare ng ating mga video. Thank you so much po. Ayan, so thank you and bye-bye. See you po sa ating Facebook page at mag-inquire po kayo dyan, tumambay at makasiya sa aming community.